Ayan, sa 2 Peter chapter 2, na kung saan ay yung destruction ng false teacher. So, the scripture teaches us na maging spiritual, mature tayo dapat spiritually, at tayo ay dapat talagang malalim tayo sa Panginoon, kasi nga po, kung hindi natin nabasa ang Bible, paano natin malalaman na mali po yung tinuturo ng isang tao na yon, mali yung sinasabi niya, di po ba? Na kung saan ay talagang makikita po natin dito na talagang sometimes ginagamit din po nila ang Bible. Ginagamit din po nila. Pero ano nga ba yung tamang theology nun? Ano nga ba yung tamang konteksto nung sinasabi ng Bible na yon? So, paano ba natin malalaman yon? So, tinuturuan tayo dito kaya binabanggit to dito sa 2 Peter, para po maging mature tayo, dun sa spiritually, no? Mature tayo sa spiritually. And magagawa lang po natin yon kung nami-meditate natin at nababasa ang Bible. Kasi nga po, marami nga, ngayon, marami na pong katuruan, di po ba? At marami rin pong gumagamit ng Bible na kung saan, ginagamit din nila yung mga, yun, upang mangakit ng tao. Sabi nga, di ba, na napakagaganda ng kanilang mga sinasabi para maakit ang mga tao upang, siyempre, kailangan nilang makapag-disciple din, di ba? Kailangan nilang makapag-recruit din. And Satan, yun ang ginagawa niya, na mabubulaklak yung kanyang pagsasalita para may maakit siya. Katulad din yan sa ginagawa ng mga, di ba, para makabenta yung mga, di ba, sa sales, di ba? Sobrang dami ng, nila para i-promote yung kanilang product. So, ganito rin ang ginagawa ni Satan. So, napakadami niyang ginagawang panloloko sa mga churches, sa mga mananampalataya, na kung saan ay talagang nag-spread siya ng mga gospel na hindi naman to talagang itinuturo ng scripture. Sabi nga, 'di ba, sa Galatians, 'di ba, na wala naman talagang correct me if I'm wrong kung Galatians nga pa po ba 'yon, na wala namang ibang gospel maliban sa isa lang ang tunay na gospel. So, ibig sabihin, merong ibang katuruan na itinuturo ang mga tao. Pero dapat aware po tayo doon. Kaya tayo binibigyan ng ganitong paalala ng Panginoon, kasi dapat aware talaga po tayo doon. And paano ba natin talaga malalaman yon? So, magpakalalim po tayo sa salita ng Panginoon, and tayo po ay talagang magbasa at mag-meditate ng kanyang salita. Para wag po tayong sa kanila, na tayo lang nakikiisa din sa kanila. Sabi ko nga sa inyo dati, ma-attend din po ako ng mga El Shaddai na yan, na nakikipag-anuhan pa ako doon sa Grand Central. Pero nung narinig ko yung nagsasalita sila ng ibang wika pero hindi nila pinapaliwanag yon. And then nung nanood ako ng Moving Megiddo, doon ko nakita yung preacher, tapos nagsasalita siya ng ibang salita. Yung pala, nag-worship siya kay Satan, na hindi rin naiintindihan ng congregation. So magmula naging aware ako sa pakikinig sa mga turo, at hindi na ako ma-attend doon. Kung hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo, kahit sabihin mong word of God pa, hindi ako kasi hindi ko alam dahil hindi pa ako ganong kalalim sa Panginoon noon. Hindi pa ako ganong kalalim sa Bible noon. So, pero naging sa akin yon. Hindi dahil doon sa pinanood ko, kundi dahil nagbigay sa akin ng conviction yon na dapat malalim ako sa Panginoon. Hindi naman natin sinasabing masama yung speaking in tongues, pero ang sabi sa atin sa Bible, kailangan may magpaliwanag nun. So, kung hindi mo naiintindihan yon, bakit hindi sa atin inaano yun ng Bible. So, kailangan may magpapaliwanag doon. And at yun ay gift. Kung hindi mo gift yon, hindi mo dapat yun sa'yo. 'Di ba? So, lahat yun may kanya-kanya tayong gift. So, nung mangyayari sa akin yon, ay naging aware po ako dun sa lahat, kahit sa pag-attend, kahit pumapasok ako ng iba-ibang church, naging aware ako sa mga katuruan. Kasi nga, hindi pa ako ganoon kalalim sa Panginoon, at hindi pa ako ganoon kalalim sa Bible.
Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, na dapat maging malalim tayo sa salita niya upang alam natin kung tama ba yung pinakikinggan natin o mali. Di po ba? Kahit na ginagamit pa nila ang Bible. And dito, sinasabi dito, ibigyan ko din dito yung sinasabi niya dito sa verse 9. Sabi niya dito, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong paparusahan ang masasamang hanggang sa araw na sila'y hatulan. So tayo naman, kahit na nga tayo ay 'di ba, tayo nananampalataya tayo sa Panginoon, malalim tayo sa Panginoon at alam ng Panginoon ang puso natin. Alam ng Panginoon na tayo tagasunod sa Kanya. Kahit na nga maraming dumarating sa buhay natin na ganito yung ganito yung mga katuruan, pero binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng wisdom. Binibigyan niya tayo ng alam niya kung paano niya tayo ililigtas, 'di ba? Minsan siya na gumagawa ng paraan para ilayo tayo doon sa mga pangyayari na hindi nakakaano sa atin, nakakabuti sa atin. Kaya nga po minsan ay maaano na lang po natin bakit bigla na lang may nangyari sa akin ganito, 'di ba? Parang may naiisip tayo o nagtataka tayo, bakit parang may mga ganito, kasi ang Panginoon din naman ang gumagawa ng kaparaanan doon sa mga bagay na ikasasama natin. Minsan merong nagdadamdam pa tayo sa Panginoon kasi nga tama naman o ano naman yung aking yung aking intention, pero bakit ganun hindi nangyari yun? Kasi nga alam ng Panginoon kung ano yung nakakabuti sa atin. At meron pang sinasabi dito sa verse sa 19. Jump lang po ako sa 19 at sabi dito, ipinangako nila ang 20 pala, 20. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan ng mga taong kumikilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maaakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masasabi pa sa mas masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nalaman ang daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ang banal na utos na itinuro sa kanila ay talikuran nila ito. Maalala natin yung sinabi ng Panginoong Hesus dun po sa taong pinagaling niya. Kasi po yung taong pinagaling niya po, sinabihan niya ito na huwag ka nang bumalik sa dati. Di po ba? Kasi baka mas masahol pa yung mangyari sa'yo. So, ito, inaano sa atin, pinapaalala din sa atin ng Panginoon. Huwag na nating, kumbaga tinalikuran na natin yung mga bagay na yun, huwag na natin balikan pa. Kung tayo po ay tumanggap ng totoo sa Panginoon, ang mga taong tumatanggap talaga ng totoo sa Panginoon, talagang buong puso nilang tinanggap ang Panginoon, mararanasan nila yung transformation sa buhay nila. At may conviction po ang Holy Spirit sa bawat isa, na kung saan ay binibigyan tayo ng Panginoon na yung mga bagay na ginagawa natin before, yung mga kasalanan at kung saan ay yung nagpalugmok sa atin sa karumihan, ay hindi na natin kailangan pang balikan pa yon. Di po ba? Kasi nga, yun nga, mas masahol pa yung mangyayari sa atin. Kaya napaka-importante po na paalala ito sa atin kung ano ba, sinabi dito kung ano ang mangyayari po, anong kahihinatnan ng masama at ng mabuti. So, ipinapakita po rito na talagang may kaparusahan. Ipinapakita po dito na talagang kung ano yung ginawa ng Panginoon, isinampol niya po yung Sodom at Gomorrah. Na talagang ipinakita niya na mayroong kaparusahan sa mga taong masasama. Gumagawa ng kahalayan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. At gayon din sa mga mabuti, na kung paano niya ipinakita yung pagliligtas niya kay Lot. Kaya dito pinapakita sa atin ng Bible paano nga ba tayo lumaban dito sa mundong ito.
paano nga ba tayo makatakas dun sa mga ano na to, mga kahalayan na to, mga kasamaan na ito ng mundong ito. So, tinuturuan tayo po ng Bible dito. Merong quote na sinasabi sa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Sabi rito, may magsasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay makakabuti. Maari ko ring sabihin, maari akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako mapapalipin sa anumang bagay. Ito yung karamihang tinitingnan ng mga tao, yung free will. Malaya kasi akong gumawa ng mga bagay nito. Pero sabi nga, di ba, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. At ang masakit pa nito, lagi nilang sinasabi na majority, parang ginagawa nilang majority win. Parang ganon. Na kung saan yung marami, dun ako. Kung saan yung mas masaya, dun ako. Yun po ang masakit na katotohanan noong mga tao, dumedepende sa kung ano yung nakikita nila. Kasi masaya doon doon na lang ako. Mas marami naman doon na lang ako. Pero alam mo ba, na kung yung masaya na yon, kung yung marami na yon, alam mo ba kung sa kapahamakan yon o sa kaligtasan yon mapupunta? Yun ang malaking katanungan po sa atin. Na dapat maging mapanuri din ng mga tao. Na hindi sa lahat ng oras, yung kalayaan na binibigay sa iyo ay makakabuti para sa iyo. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ng Bible na huwag ka nang bumalik doon. Hindi dahil sa malaya kang magagawa ang kahit na ano, ay kailangan mo pang bumalik sa dati mong ginawa. Hindi dahil sa pinatawad ka na ng Panginoon, hindi dahil sa may kaligtasan ka na, ay babalik ka na naman sa dati. Hindi dahil kaya hindi tayo iniligtas ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng buhay na walang hanggan ng Panginoon para maging susi ito para gawin natin ang kahit na ano. So hindi kahit na ano, kundi gawin natin yung nakakalugod sa Panginoon. Yun ang yung pinapaalala sa atin. Yan, napakahalaga po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Pagpapaalala sa atin na mula noon hanggang ngayon ay merong mga false teacher and teaching. And paano ba sila paparusahan ng Panginoon? Nakalagay naman dito na talagang kung paano pinarusahan ng Panginoon ang masasama. Kaya, yun nga, manalig tayo sa Panginoon, magpakatibay tayo sa salita ng Panginoon, isuot natin ang helmet ng salvation, isuot natin yung full armor of God. Yun lang naman yun full armor of God. Para tayo makalaban sa mundong ito, puno ng temptation and puno ng kasalanan. Maraming pong salamat sa umagang ito. Panginoon, maraming pong salamat na patuloy nga pong pagsama sa amin at patuloy na pagpapaunawa sa amin ng bawat salita mong ipinagkakaloob sa amin. Na hindi lamang ito sa amin, kundi maipabahagi din namin ito sa iba. In Jesus' name. Thank you po.